Alright, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo, magandang buhay at Merry Christmas, no? Sa mga nagse-celebrate ng Christmas, Merry Christmas sa inyong lahat, no? At syempre ay malapit na rin magtapos ang taon. Sana ay bago na rin ang ating Pangulo mga kabayan. Sana ay mapalitan na at talagang kainaman ng pinaggagawa ng administrasyon na to, no? Samut-sari mga kabayan na korupsyon, ay talagang kahit saan ay nakakarating mga kabayan ang kapalpakan ng administrasyon na to. So, siyempre, abay nakikita nyo rin vlogger na rin mga kabayan ay kung ano-ano nung kasinungalingan na naman ang pinagkakalat itong mga kampon, no, ni Lutanista mga kabayan. Siyempre, kung bago ka pala dito sa ating channel at bago tayo magpatuloy dito sa ating bibigyan ng reaksyon, no, medyo matagal-tagal tayo mga kabayan na hindi nakapagbigay ng reaksyon na mga video dito sa ating channel. Puro lang tayo copy-paste mga kabayan. Tayo ay na-busy kasi ano. At syempre, Merry Christmas sa inyong lahat mga kabayan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At maraming salamat nga pala mga kabayan sa mga nag-share ng ating video sa mga iba't ibang platform, no? Tayo hindi na kasi nakakapag-share mga kabayan at yung ating mga kasamahan dito sa ating channel na nag-share. Maraming salamat sa inyo at sa mga nagla-like, nagko-comment, no? Aba, ay nababasa natin yan mga kabayan. Pati rin yung mga basher natin dito ay nababasa din natin. At alam nyo naman talaga, ay kayo naman, guyot mga kabayan, ang trolls ni Bungit. O ito mga kabayan, ay pakinggan natin na rin. Binanatan ito si Congressman Marcoleta. Nagkakalat na naman na rin mga kabayan ng fake news, no? Nagkakalat ng mga kadiliman ng kampo ni Lutanista. Pare-para sila mga kabayan, lalo-lalo na yung sa TikTok. Naku, napakarami mga kabayan doon na nagkakalat ng ng lagim. Yung tipong kahit hindi totoo mga kabayan na ipinagkakalat nila, lalo na yung isa na binigyan natin ng reaksyon mga kabayan sa TikTok na tudutawa. Tuwan-tuwa sa kanyang reaction video patungkol doon kay Pastor Kibuloy na meron nag-file ng complaint, no, yung para ma-disqualified si Pastor Kibuloy. Sabi ng Comelec na-junk, no, yung file. Aba, baliktad mga kabayan ang pagkakaintindi ng reaction video na yun ng isang Lutanista. Aba, tuwa-tuwa at ang akala niya ang pagkakaintindi niya dun sa balita na yun ni si Pastor Kibuloy na disqualified. Akalain mo talaga itong mga Lutanista na to ay magbabasa na lang ng hindi pa naiintindihan So ito mga kabayan, pakinggan natin itong isang vlogger din ng Lutanista na sinisiraan si Congressman Marcoleta mga kabayan. So pakinggan natin. So ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong billboard na magkatabi. Pakita ko sa inyo yan billboard photos ni Pastor Apollo Kibuloy, yung peking appointed son of God, at itong si Rodante Marcoleta. Para mas malinaw, ipakita ko na lang yung picture dyan, no? Yan, nakikita nyo naman, no? So, pag-usapan natin yan. Kasi, parang nabababuyan yung iba ding mga INC dito kay Marcoleta. Parang sinusuka. Kala mo mga kabayan, nabababuyan daw mga Iglesia ni Cristo. Akalain mo itong mga banat ng vlogger na to mga kabayan. Kaya para si Congressman Marcoleta ay nagbigay ng ang reaction dito sa nagkakalat nito ng kadiliman mga kabayan. Ang mga Iglesia ni Cristo ay nabababuyan daw, no, dito sa sa napakalaking billboard na to nakasama si Pastor Kibuloy. Ay wala namang masama diyan sa billboard na yan kung makikita nyo yung napakapugi nga ng dalawa na yan. Aba, ay minasama daw kaya naman talaga. Akin ng ibang INC itong si Rodante Marcoleta. Kasi ano daw yung gustong ipahiwatig ni Congressman Marcoleta sa mamamayang Pilipino. Lalo pat itong si Kibuloy, 'di ba alam nyo naman, ay meron pong 6 na kaso. At ngayon ay dinidinig po. Although hindi pa naman. Alam ko mga kabayan, may mga INC din na nakasubscribe dito sa ating channel. Totoo ba itong sinasabi na rin ng babae nga rin mga kabayan? At tunay na talaga ako'y natatawa sa mga Lutanistang vlogger ano ba nangyayari sa mga to at makapagsabi na lang ng kung ano-ano talagang kainaman hindi natin alam mga kabayan, no? Baka siyempre alam niyo naman, totoo naman yung 1530 na sinasabi, no? Kumalat nga mga kabayan yung video nung nagbibigay ng instruction kung anong gagawin at anong iba-vlog, di ba? Ay ngayon napakatindi mga kabayan, talagang kahit walang ganon na senaryo na sinasabi ng INC na bababuyan dito sa
mga billboard ni kung Marcoleta at saka ni Pastor Kibuloy. Itong mga to, meron ng kuro-kuro mga kabayan. Ganito katindi mga to magbigay ng opinion. Kayo naman. Sige, tuloy. Napapatunayang guilty. Mm. Pero kung papansinin ninyo yung mga nakaraang Senate hearing, tapos nagtatago siya, parang nandun na yung sign of guilt 'Di ba? So wala na talaga siyang kawala, kaya pinanindigan niya na lang ngayon yung nandoon siya sa kulungan. Kita mo yan mga kabayan, tinalo pa nito ang judge. Nag-guilt na agad si Pastor Kibuloy, nandun hindi pa nga nahatulan. Pambira talaga. Anyway, mga pasensya na pala sa aking Commercial. sa aking background, kung iba yung natin ngayon, hindi tayo nandun sa studio. Paano kasi, brownout dito sa amin, sa Northern Samar. Oy, shoutout sa mga taga Northern Samar dyan. shoutout Grabe, dyan. oo, yung ulan dito sa atin, talagang hindi mawari. Mga minamahal, umaga, gabi, tanghali, walang humpay, simula pa no. Mga kabayan, mataray na gano'n na din pero kita ninyo mga kabayan kung paano nila bigyan nila ng kakaibang interpretasyon, no? Yung billboard ni Pastor Kibuloy at saka ni Kong Dante Marcoleta. So pakinggan naman natin mga kabayan itong sinasabi ni Congressman Marcoleta, no, na ayan nga binigyan niya ng reaksyon, no? Itong mga sinabi nitong vlogger na to ni Lutanista mga kabayan. Kayo naman mga kabayan, kita ninyo at masasabi natin dito na may masabi lang itong mga to, no, na talagang kumbaga masiraan nila mga kabayan. Anong masama naman doon kung kasama sa sa tarpaulin o sa billboard? Maganda nga yun mga kabayan at ang makita na ba walang kumbaga bias, no. Siyempre nasa taong bayan mga kabayan magdidesisyon. Wala naman dyan sa mga billboard na yan. Pakinggan natin si Congressman Marcoleta. Pala. Ganun po. Yung nakatalaga sa provincial jail. Kapatid din. At maganda ring lalaking kagaya mo, Nelson. Yun ang sinasabi natin. Ang dami. Yung isa, nagsabi pa na may tungkulin. Kung di ako nagkakamali, ay mga 15 siguro yung lumapit sa akin. Ganun po. Yung tuwang-tuwa sila na mayroong pagmamalaki sa kanilang puso. Opo. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit mayroong isang vlogger na Yan. napanood ko. Akalain mong sinasabi niya, Nelson, na gusto na raw akong ipatiwalag ng maraming kapatid sapagkat kinaihiya daw nila ako. Dahil bakit daw ako nagpagawa ng isang billboard na kasama si Ginoong Pastor si Apollo Ginoong Kibuloy. Apollo Kibuloy. Opo. Bakit kaya hindi siya nag-research din na para sana nagtanong-tanong? Hindi naman kasi mga kabayan uso ang research sa mga to, no? Makapagbigay lang mga kabayan ng opinion doon sa kanilang mga nakikita, bibigyan nila ng kahulugan yan, mga kakaibang kahulugan mga kabayan. Kasi siyempre, yan yung kumpas. May nagkukumpas kasi sa kanila mga kabayan para makapagbigay sila ng opinion, na kahit na taliwas mga kabayan doon sa totoong mga nangyayari kasi wala naman mga kabayan na sinasabing mga ganon ng INC, no? Kasi may mga kaibigan tayong INC, yung tiyuhin ko mga kabayan, Diakono yun. Diakono, pero wala silang mga ganyang sinasabi na patungkol sa mga tarpaulin na yan, o sa mga billboard na yan na kasama si Pastor Kibuloy. At iba pang mga takbo din, no, sa posisyon, katulad ni Wilbert Lee, mga kabayan, ni Willie Revillame. Kita ninyo. Kasi napakagaling mga kabayan, no? Ito masasabi natin na si Congressman Marcoleta ay talagang magna-number 1 yan. Kaya nga nagtataka ako mga kabayan, bakit ang number 1 ngayon sa survey ay si Tulfo. Ano bang meron kay Tulfo mga kabayan? Nandiyan hindi pa nga kinaklaro kung ano ba ang citizenship niya, kung siya ba ay Amerikano o Pilipino, di ba? At sabi kasi mga kabayan ng Comelec noon, kaya daw hindi na mabubusisi yan, no, madidisqualified yung si Tulfo, kasi nga daw congressman na, no? So dapat ngayon kinaklaro na ni Tulfo na siya ay Filipino citizen, di ba? Hindi yung nako mga kabayan, tuloy natin si Congressman Marcoleta. Kung sino nagpagawa. Opo. Kung sino nakipag-usap. Para sana, basta na lang siya magbablog at pagkatapos tatangkain niyang iligaw yung kaisipan ng marami. Alam mo, sa mga kapatid natin,
wala akong duda. Hindi naman Ay, opo. hindi siya paniniwalaan eh. Malinaw po sa kaisipan natin yon. Kaya lang, siyempre yung hindi kapatid, Oh, ayan, maliwanag sa iyo. Yung vlogger na yun, mga kabayan, yung babaeng vlogger na yun, gumawa na sarili niyang kuro-kuro, no? Dinamay pa ang ANC. Kasi mga kabayan, ngayon darating na January 13, tuloy na yung i-express no ng kanilang saloobin no nitong INC no, tuloy na yung kanilang pagmamartsa no. At nakita natin yan sa post ng kanilang page mga kabayan ngayong January 13, tuloy na yan. So ginagawa nila kasi na issue no, kasi wala silang magagawa mga kabayan kasi decision yun ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Kaya ngayon mga kabayan, ito si Congressman Marcoleta na pambato no natin, ganyan ginagawa nila ng sari-saring istorya. na lalo na yung madaling mailigaw, baka ganun nga yung isipin nila. Kaya gusto ko sanang magpasinag tayo ng ilang mga nagpagawa, nakasama ko rin kumakandidato dyan, na talagang gusto nila kung makasali Opo. doon sa kanilang mga billboard. Totoo yan ko nga, kasi bilang kayo po sa national, wala tayong, ibig sabihin, hindi nyo napipigil. Halimbawa ako, isama ko kayo sa lararo, magpagawa ako ng billboard. Hindi nyo na, Jen, tigil mo yan. Masama naman ata yun ko, nagmamagandang loob na nga po ako sa inyo, di ba? At ito masasabi ko, yung pagkakagawa ng billboard ni Ginoong Kibuloy, Diyan kasi election kong hindi man lang ako kinausap eh. Ako rin nabigla eh. Ito tapatan tayo, kailangan marinig ng lahat. Sana man lang kung may nag-text sa akin na gagawa po kami ng ganito, ano po bang masasabi nyo? Baka sakaling siguro baka ihanap ko pa ng ng pagpapahintulot halimbawa. Pero dahil sa nakita ko nabigla na lang ako pagkalaki-laking billboard. Pwede bang ipasinag natin yung mga iba direct at para makita na halimbawa yan. Ito si Congressman Wilbert Lee na kumakandida. Kita ninyo yan mga kabayan, si Wilbert Lee. Nakita na rin natin yan mga kabayan sa TikTok, no? At totoo, mga kabayan, na marami ang mga gusto, no? Kasi mga independent to mga kabayan, itong mga to, no? At wala namang kaso yan kung isama nila si Pastor Kibuloy, gusto nilang isama si Congressman Marcoleta. Kasi mga kabayan, maraming humahanga dito kay Congressman Marcoleta. At isa na tayo dyan mga kabayan, kasi napansin natin na kahit noon pa man mga kabayan, active talaga to sa kanyang disposisyon, no? Sa kanyang posisyon na lalong-lalo na yung sa kuryente mga kabayan. Kaya maraming may gusto dito kay Congressman Marcoleta at tinatama mga kabayan. Pagka may nakita siya na katulad niya sa Huadco mga kabayan, di ba? Na napaka-unfair ng nangyayari o kumbaga umaabuso sa kapangyarihan. Kita ninyo, di ba, sinisiwatan niya ni Congressman Marcoleta. So, ayan mga kabayan, malinaw dyan na sinasabi ni Congressman Marcoleta na doon si Pastor Kibuloy at saka yung siya nakasama doon sa billboard, hindi niya alam, no? Nagulat na lang siya na merong billboard na kasama si Pastor Kibuloy, no? So, dapat kung magbablog kayo ng ganyan, dapat tanungin nyo muna ano bang istorya nito, bakit ganon? Na bakit itong dalawa na to ay magkasama katulad yan, binigyan nyo ng mga opinion na hindi naman pala pambihira. Wala naman kasi tayong mga kabayan narinig na gano'n na mga Iglesia ni Cristo ay nasusuklam o na dito kay Congressman Marcoleta kasi kasama si Pastor Kibuloy. Sus Mariosip mga kabayan, kainaman. So anyway mga kabayan, hanggang dito lang muna yung ating video, no? At this oras na rin kasi, Merry Christmas pala sa inyong lahat, no? At ayan, sa susunod ulit mga kabayan, tayo ay magpapaalam na muna muli. At see you sa susunod na video mga kabayan. At nagbigay lang ako sa inyo ng konting opinion patungkol dito sa mga pinagkakalat nitong mga lutanistang vlogger mga kabayan. So ayan, ingat kayo palagi mga kabayan. Adios sa inyong lahat.